Guys, alam nyo ba na sobrang effort ang magluto ng mga kakanin? Samahan nyo akong manood kung paano lutuin ang biko o mas kilalang sinukmani dito sa lugar namin. Unang niluluto, ang gata ng nyog. Dito pa lang ay medyo matagal ng oras ang gugugulin. Halo dito, halo doon, pero magkaminsan naman ay dapat dalangan ng paghalo para mabilis siyang maglatik. Kapag luto na ang latik ay lalagay na ang asukal na pula at patuloy na hahaluin ng hahaluin. Ang dami ng aming nilulutong sinukmani ay 2 kilong malagkit sa 2 kilong asukal na pula. At ang bilang naman ng niyog na ginata ay mula 6 hanggang 10 nyog. Yung gata ng nyog na nakita nyo na una ng niluto ay para nga siya gawing latik. Kasi itong niluluto namin ay sinukmani sa latik. At ayan na nga, kapag mukhang caramel na ang asukal, ay ilalagay na o ihuhulog ang sinaing na malagkit. Huhuyag-huyagin ang sinaing na malagkit habang hinahalo sa asukal upang manuot ang tamis sa niluluto nating sinukmani. Guys, sa totoo lang ay hindi ako marunong magluto ng kakaning ito. Mahirap kasi at matagal siyang lutuin. Pero sobrang proud ako na sabihin na napakasarap magluto ang aking mother-in-law at ang aking sister-in-law na si Ate Julie sa pagluluto nito. At ayan na nga, nagdagdag pa siya ng pandagdag linamnam sa ating sinukmani. Ayan, sariwang pinipig. Sinukmani with a twist pa pala ang labas nito. Aba, matitikman ko mamaya kung masarap ang kakalabasan kung ganitong may kahalo pa na pinipig. Siyempre, sarili ko tong opinyon at panlasa. Kaya masasabi ko talaga na super sarap na magluto ang aking Inay Sabing at Ate Julie ng mga kakanin. Pero dahil mahirap talagang maghalo, lalo kapag ganitong makunat na at paluto na, kaya kailangan din talaga na may katulong dito. Kaya naman shout out kay Juvie o Betang dahil mula umpisa hanggang katapusan ng pagluluto ay siya ang katukatulong sa paghahalo and everything. Maraming salamat sa iyo, Juvie! O ayan, naisalin na sa mga lagayan ang lutong sinukmani. Kagaganda at nakakatakam pagmasdan. Ito yung pinaka-finished product. Tara na, tikman na natin!